kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Habang palapot na ang bakbakan ng Hamas at IDF ay siya namang pataas ng pataas ang pressure na daladala ng Israel sa kanilang mga balikat dahil sa kritisismo mula sa iba't ibang bansa, lalo na sa mga malapit sa borders nila. Ayon sa Foreign Minister ng bansang Jordan, ang ginagawa ng Israel ay tinutulak ang mga Palestino palabas ng Gaza. Sa ginagawa raw na to ng Israel ay lalo lang nilang pinapainit ang galit ng mga taong kanilang tinataboy at ang galit raw na ito ay mananatili hanggang sa pagdaan ng panahon. Maliban daw sa pagtoda sa mga sibilyan sa loob ng Gaza, ay sinisira rin daw ng Israel ang mga pangkabuhayan ng mga naninirahan doon. Isa raw itong sistematikong pamamaraan sa pagbawas sa bilang ng mga Palestinong naninirahan sa Gaza. Ayon naman sa Israeli Ambassador to the UN, ang Israel daw ay nakikipaglaban para depensahan ang kanilang bansa laban sa mga halimaw na siyang may gawa ng pananakit sa mga taga-Israel noong October 7. Ang layunin daw ng ginagawang opensiba ng Israel ay para mapanagot ang Hamas na siyang nagdulot ng malalim na sugat sa kanilang mga Israelita. Kaya't sinisiguro nilang tatapusin ng Hamas nang hindi na ito makapanakit pa. Iba naman ang pananaw ng Foreign Minister ng Jordan sa ginagawa ng Israel. Ayon sa kanya, wala na sa lugar ang ginagawang pagwasak ng Israel sa loob ng Gaza. Wala nang mapuntahan ng mga sibilyan dahil noon ay sinasabi ng Israel na dapat ay lumikas sa mga sibilyan papuntang timog, pero doon naman pala sila pagraratratin ng mga Israelitas pagdating nila sa Southern Gaza. Dismayado rin ang ilang mga bansang Arabo sa pagsuporta ng Estados Unidos sa Israel sa pagtanggi nila sa pangalawang ceasefire. Ayon sa Estados Unidos, ay nagiging pabor lang ito sa Hamas dahil sa nakakapag-regroup sila at nakakapag-restock ng kanilang mga armas. Mas naging agresibo pa ang IDF ngayon sa kanilang mga ginagawang raid sa loob ng Khan Yunis sa timog na bahagi ng Gaza, mapaaraw man ito o gabi. Ayon sa ulat, humigit kumulang 300 mga Palestino ang nayayari sa 24 oras na operasyon ng Israel sa loob ng Khan Yunis. Nagbabala ng Hamas sa Israel na wala raw makakalabas na buhay ng mga dinukot nila noong October 7 hanggat hindi may bibigay sa kanila ang kanilang mga hinihiling. Hindi nagpatinag ang Israel sa sinabi na ito ng Hamas. Bagkus ay nanawagan pa si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na dapat raw ay sumuko na ang Hamas dahil ito na raw ang umpisa ng kanilang katapusan. Huwag raw dapat magpakamartir ang bawat miyembro ng Hamas sa kanilang leader na si Yahya Sinwar. Ayon sa mga Palestinian Red Crescent Society, wala raw pakialam ang Israel kung magsagawa ng kanilang raid kahit raw na may ginagawang operasyon ang mga doktor. Ay tuloy pa rin ang mga sundalo ng IDF sa kanilang operasyon. Hindi na raw nakakapasok ang mga ambulansya na tutulong sana sa mga sugatan na nasa gitna ng kalsada dahil bantay sarado ito ng IDF. Kahit ano raw basta't gumagalaw ay binibira ng IDF kaya hindi na magawang makuha pa ng ambulansya ang kahit na sinumang nangangailangan ng kanilang tulong sa lugar kung saan ay may nagaganap na raid ng Israel. Sinabihan raw ng Israel ang mga nakatira sa Khan Yunis na kailangan nilang lumikas at pumunta ng Al-Mawasi coastline para maging ligtas. Pero ayon naman sa mga sibilyan, wala raw silang matutuluyan doon dahil wala itong mga infrastructure na pwede nilang matulugan maliban pa sa walang mga palikuran, tubig at pagkain doon. Ayon sa mga politiko sa Gaza, kalahati raw ng bilang ng populasyon ng Gaza ay nagugutom dahil sa matinding kawalan ng pagkain dahil sa patuloy na gyera. Ginagarantiya sana ng Qatar na mapapakawalan ang mga natitirang bihag kung magkaroon lang sana ng panibagong ceasefire. Kaso raw, sa nangyayari ngayon ay malabong makamtan ito. Hindi na makaya pa ng presidente ng Palestine na si Mahmoud Abbas ang nangyayari sa kanilang bansa kaya nagbigay na ito ng solusyon kung paano matapos ang gyera ng Hamas at Israel. Ito raw
ay ang International Peace Conference. Gagarantiyahan daw ito ng mga malalaking bansa para matuloy ang planong ito. Isa rin mismo si Abbas na namumroblema sa Hamas sa kanilang bansa dahil noong 2006 pa ay tinalo na ng Hamas ang partido na Fatah ni Abbas sa Palestine. Kaya halos ang Hamas na ang nagpapatakbo sa loob ng kanilang bansa. Klaro ang mensahe ng Israel sa ginagawa nila. Bago nila tigilan ang ginagawang opensiba ay sisiguraduhin muna nila na kanila nang mabubura ang grupong Hamas at mababawi ang mga dinukot nila. Ikaw, naniniwala ka bang makakamit ito ng mga Hudyo? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.